Mga hiling na di na sana hinihingi. Edukasyon, kalusugan, karapatan ng mga kababaihan, mabuhay ng may dangal, marangal na trabaho at sapat na sahod. Mga serbisyong pinapangarap pa rin ng marami. Karapatan ba o pribilehyo? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Ang isla na siya ring isang lalawigan ng Guimaras ay kabilang sa mga lalawigang nangunguna sa pagsugpo sa kahirapan dito sa Pilipinas. Pero sa kabila niyan, may mga Guimaras doon na hindi pa rin nakakaranas ng ginhawa sa buhay. Nananatili pa rin silang isang kahig, isang tuka. Narito ang biyaheng totoo ni Nelson Canla. Sa isla ng Guimaras, matatagpuan ang pinakamatamis na mangga sa Pilipinas, kundi man sa buong mundo. Mula sa pagiging shipyard noon ng mga Kastila at kampo naman ng mga Amerikano, ang pinakamaliit at pinakabatang probinsya sa Western Visayas, di may kakailang nangunguna na raw ngayon sa pagsugpo sa kahirapan sa bansa. Sa loob lang kasi ng 6 na taon simula 2003, mahigit kalahati ang ibinaba ng bilang ng mga maralita sa probinsya. Malapit na rin daw sumapat ang pasahod ng mga Guimaras noon para makaalpas sa kahirapan. Kaya ang mga maituturing na nasa rurok ng kahirapan, halos lagas na. Kamusta po kayo? Maliban na lang sa mga gaya nila Lolo Reto, kung hindi kakahig, hindi tutuka. Minsan hindi na natigil sa pag-aalala kung saan kukunin ang kakainin o kung meron ba silang kakainin. Ginakain namin yan ng unod, kamuting balagon, kamuting kahoy. Ito, mabulong ang gutong bala namin. Wala kami kainin nga kung ano. Yun ang kinakain ninyo sa tanghalian? Eh paano kung di kayo magtanim ng kamote? Di patay kami sa gutong kung di kami magtanom kamuti. Mag-iisang daang taon nang magsasaka si Lolo, pero hanggang ngayon umaasa pa rin maibibigay na sa kanya ng gobyerno ang sinasakang lupa sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kailan daw po mapupunta sa inyo yung titulo? Wala pa. May kami titulo pa. Magating ang aming titulo niyan, sabihan na kami niyan ang halaga ng lupa. At kahit tila abot kamay na sana ang ginhawa, wala pa rin siyang perang pambili ng binhi, pataba, at higit sa lahat, kalabaw na pansaka. Pero kung magkaroon ba kayo ng kalabaw, sa edad ninyo na yan, kaya nyo pa ba magsaka? Kaya ko magkon. Basta gahambulan ko. Kung karabaw nga magkon, inaganararo, di man kumagi, para nga matalaid. May mga mas mahalagang bagay daw kasing kailangan munang unahin at pag-ipunan ng maigi, gaya ng pabili ng kanin, ng asin. Pag pinakuluan nyo na ito, ano pa po yung isasama ninyo? Tubig lang. Tapos kanin? Oo. Kung may kanin, samahan ng sa kanin. Kung wala, yan ang kainin namin. Mahigit 8,000 piso kada buwan ang kitang itinakda ng gobyerno para sa isang pamilyang binubuo ng 6 na miyembro ay manatili raw na ligtas sa kahirapan. Si Lolo Reto, maswerte na kung maambunan ng 100 piso sa loob ng isang buwan. Ang 6 niyang anak, tulad din kasi niyang kapuspalad. May pira kami, yung mga nabigyan namin ng bigas, mga 2 kilo. Ay, hindi na pera. Na kung pangbili nila ng ulam, pag may pira kami, binabigyan namin. Pero kung wala, di wala. Sa nakalipas na 5 dekada, pababa na ng pababa ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Pero 3 sa kada 10 o mahigit 23 milyong Pilipino pa rin sa ngayon ang gaya ni Lolo Reto na dirt poor. Pinagkaitan di lamang ng sapat na kita, kundi lalong-lalo na ng mga payak na pangangailangan para mabuhay ng may dignidad, gaya ng pagkain, kasuotan, tirahan, edukasyon at serbisyong pangkalusugan, mga sagradong karapatan ng bawat tao sa mundo. Saan kayo pala kumukuha ng tubig? Yan, sa ilog. Paano yung gamot ninyo? Galing noon yun ng mga gamot ng herbal. Sa pinakahuling tala, 5 sa kada 100 Pilipino ang wala pa ring bahay na masisilungan. Halos 2 sa bawat 10 walang mapagkunan ng malinis na tubig.
3 sa bawat 10 wala man lang palikuran. 3 sa bawat 5 naman ang namamatay ng walang natatanggap na serbisyong pangkalusugan. 1.5 milyong pamilya ang walang sapat na pagkain at 1 sa 20 Pilipino ang wala o kulang ang edukasyon na magtatawid sana sa kanila sa kahirapan. Simula noong 2009, 8 taon nang atrasado ang Pilipinas sa target itong makalahati ang bilang na may hirap sa taong 2015. Alinsunod na rin sa inilatag na Millennium Development Goals ng United Nations. Sa Timog Silangang Asya, pang-4 ang Pilipinas sa may pinakamaraming may hirap at isa pa rin ang mga Pilipino sa mga pinakamahihirap at nagugutom na populasyon sa buong mundo. Sa dapit hapon ng kanyang buhay, si Lolo Reto di na naghahangad ng yaman o maginhawang pamumuhay. Ayaw na raw niyang umasa sa tulong na di naman sigurado kung kailan dadapo. Pero hiling daw niya, dumating ang pagkakataon na hindi na niya kailangang katakutan ng bukas, na ang bawat umaga ay magdala ng bagong pag-asa, hindi na para sa kanya, kundi para sa kanyang iiwang pamilya. Ako si Nelson Canlas at ito ang aking biyaheng totoo.